Presidente po ng Manila Police District. Magandang umaga po, Superintendent Inspector. Good morning po. Good morning sa iyo, Ian, at good morning sa iyo, Ma'am Alice, at sa mga nanonood po ng unang hearing. Unahin na kita, Inspector. Yung sabi, yung solvent, no, bagsakan hindi na user, ibig sabihin sila yung nagbebenta. Sa tapat daw mismo ng Station 6 ba yun sa MPD? Na-verify na hubad na talagang bagsakan yung harapan ng istasyon ninyo? Station 2 po yun. Station 2, ayan, sa Memoriones. Kagabi po, tinawagan po natin yung ating station commander doon, si Major Rudy Pajardo, at pinerify ko po yung informasyon kung totoo nga po yun. Ang sabi nila, yung mga nakita daw po doon, mga bote po ng solvent, doon po sa malapit po sa puno. At tinanong ko po yung kanilang campaign against illegal drugs, continue po yung kanilang kampanya against illegal drugs. Alam naman po natin na ang aming butihing mayor na si Mayor Alfredo Eslim, mahigpit po yung direktiba doon po sa kampanya laban sa illegal na droga. Dito po ay mahigting din na pinatutupad ng aming mahal na District Director na sa Police Chief Superintendent Roberto Rongadilla. Kaya po hindi lang po yan sa station po, buong kamay nila po, hindi lang po illegal drugs ang aming kampanya against all forms of criminalities. Kasi tanungin nyo rin yung mga tao sa paligid, hindi yung OIC. Dahil i-deny niya yun. Opo, kasi po yung area po na yan ay pag po yan, in and out po yung tao dyan. Malapit sa pier yan di ba? Sa Memoriones. Opo, sa Memoriones po, in and out po yung tao dyan. At may mga establishmento po tayo kasi minsan na yung pagbibenta po ng solvent kahit na minor, binibentahan po nila yung minor ng solvent alam po naman natin bawal din yun. Oo, dahil regulated po yung chemical na yan. At least meron ng action ngayon at susubaybay namin yan. Maraming salamat po si Chief Inspector Margarejo. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng pong may kapal. Yan po ang tagapagsalita ng Manila Police District. Okay, Director Bunoan, yung solvent, kumbaga tanggap na ng lipunan dahil kahit sa kayo naman magpunta ng Metro Manila, nandyan sila ilalim ng MRT, Pasay, Rojas Boulevard. Pero parang hinahayaan, sa Cubao, hinahayaan sila ng tao, wag lang silang sasaktan o babastusin o habulin. Pero yung info na sila involved na rin dito sa bukas kotse gang, sa mga traffic, ano na po ang action dito ng DSWD? Talaga kinukuha sila. Kasi minor Totoo. Tapos nasa inyong kalinga po yun. Okay. Yung mga batang nakikita nila sa kalye ay pinapaalam nila sa amin at sila ay nire-rescue namin from the streets. Tapos nilalagay namin sila sa aming center kung saan binibigyan sila ng custodial care at protective services. Actually, yung sa mga children involved sa solvent, yung pag-sniff ng solvent ay noon ang NCR meron kaming bagong buhay na bagong buhay center. Doon nilalagay noon ang mga bata na drug dependents at saka nag-sniff ng solvent. May mga workshop sila doon. Pero noong pinasa na yung Republic Act 9165, yung Dangerous Drugs Act, ang rehabilitation po ay napunta na sa DOH. So tinurn over po namin itong center na ito sa DOH at ito na ho yung existing na Treatment and Rehabilitation Center. Pwede ibalik sa inyo, busy sila sa dengue. Pero po, yung ang mga bata, dinadala pa din nila sa amin para mabigyan namin sila ng protective services sapagkat ang batay na ho yun sa Republic Act 7610 kung saan kami ay mandato na magbigay ng proteksyon dito sa mga bata. Hindi ba kayo nababalan na nagagamit na rin sa krimen yung mga minor? Baka sadya yun ng mga sindikato para DSWD lang sila ilaga kahit hindi sa ordinaryong kulungan. Kaya nga po kami ay nagtutulong-tulong kasama ang mga local government units at pati ang mga police at MMDA. Para sa ganoon, kung meron silang nakikitang mga bata sa kalye, ipag-alam nila sa DSWD o sila mismo ang kumuha sa mga bata. At ang aming usapan ngayon sa mga barangay captain ay kung meron na silang nakitang mga bata, kunin na nila sa kanilang barangay hall at bigyan muna ng protection at tawagan kami. Para sa ganoon ay pagdating namin na andun pa sila. Okay. Kung anong hotline na agad, Director? Para yung mga barangay, isulat nyo naman. Anong hotline ninyo? Sa ngayon po, ang maibibigay ko yung linya ng Office ng Director.
734-8639. 734-8639. 8639. Okay. Okay po. So doon ay maibibigay din nila yung isa pa naming hotline para sa ganoon ay maibigay alam sa aming mga staff. Igan, meron kaming programa ngayon ng comprehensive program para sa mga street children, Okay. street families, at pati yung mga badyaw, yung ating mga kapatid na Malapit badyaw. ng Pasko. Magpapasala Totoo po yun. naman sila rito. Sapagkat po ay ang target ng aming secretary ay doon sa 10 priority areas ay magkaroon ng zero incidents. So medyo Yung mga namamalimos. mga bata hindi lamang po namamalimos, nakatira na sa lansangan. hindi na sa lansangan na. So kasama po namin ang local government dito. At nais ko yung pagpaalam, isang resulta na dito kasi hanggang end of 2011 ang ating target na mag zero incidents doon sa 10 lamang ha. Gusto ko iklaro, doon lamang sa 10 priority areas. Ano yung mga 10 priority area? Doon ho sa Para Manila, malaman natin. yung buong Rojas Boulevard. Okay. Sa Pasay naman, doon sa may Baclaran, Rojas Boulevard. At doon sa Parañaque, sa Naiya area. Doon naman sa Muntinlupa at Madrigal. At nasabi na ng LGU ng Muntinlupa na zero na daw ang incidents doon sa Madrigal, doon sa may Alabang. At sa San Juan naman, sa Ortigas, sa may Green Hills, sa Pasig, sa Kapasigan, Macdo, doon mismo ang kanilang lugar, no? At sa Caloocan naman sa Balintawak, at sa Quezon City ay ang Kalayaan Road, Quezon Avenue at E. Rodriguez sa EDSA. Okay, magtulungan tayo. Community problem yan. Director, maraming Opo, salamat po. Ingat po kayo at yung mga minor, bantayan po natin, no? DSWD NCR Director Maria Alicia Bonoan po ay ating talakayan. Magbabalik po ang unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Palitan niyo na po yung buong sapatos. Yun yung wala akong pambili. Ang lalakarin namin Napapanood. ay ang sapaterong hirap pakintabi ng negosyo. Ito na ang aming sorpresa. Umpisa pa lang yan. Dahil may pizza chain na magbabahagi ng slice sa kanilang Latsa